Matagal nang may cosplay sa Pilipinas. Natatandaan ko nung high school pa lang ako. Nagko-cosplay na yung tita kong nagpakilala sa akin sa anime. Pero noong April 2022, lumabas tong anime na to. At bigla na lang sumabog yung cosplay sa bansa. Yung dating cosplayer, coser na yung tawag. Nagusbungan din yung mga coser account sa Facebook. At noong October 2022, lumabas naman itong anime na to. At hindi na ako napapasok sa cosplay. Nagigitara ako as early as 9 years old. May classical guitar kasi si Papa noon. Kaya tinuruan niya ako. Pero wala ako ganun pa isa gitara noon. Mas prefer ko is magpiano. Kasi may keyboard din kami. At feel ko mas classy pag marunong ko magpiano. Hindi dahil dito, promise. Pero for the longest time, natigil ako sa instruments. Kasi sobrang busy sa college. Lalo na nung nagtrabaho na ako. Pero dahil sa pandemic, lumuwag ng onting schedule ko. Kasi naging freelance video editor na lang ako. At nung napanood ko tong Bocchi the Rock ng 2023, wala na. Naloko na. Kahit ko na napanood tong Bocchi the Rock, mga ilang buwan after matapos, kahit nakikita ko yung mga memes noon, tatawa lang ako tas dead man lang ulit. Pero isang gabi, nagsuscroll ako sa Netflix kasi kakatapos ko pa lang ng buong Breaking Bad. Sabi ko, sige, 3 episode rule. Nakatulog ako sa sala ng pinapanood siya. Sobrang ganda kasi. Lumaki ako sa anime, kaya akala ko magiging parang K-On lang siya. Gusto ko yung K-On noon, pero noong 2023, ang ganda ng comedy niya, realistic din yung pagtugtog nila. At yung mga kanta nila, papainggan mo talaga sa sarili mong oras. Ano ba meron sa K-On? Fuwa-fuwa time? Anyway, dito Bocchi the Rock na video. Kaya balik tayo sa topic. Basta panoorin nyo kung di nyo pa napapanood. May electric guitar din si Papa noon bukod din sa classical. Pero every time na tinutugtog ko yun, parang may mali. Para bang wala yung espiritu ni Bocchi sa kada strum. Kaya tumingin-tingin ako ng gitara sa Shopee. Tapos doon ko nalaman na Les Paul pala yung tawag sa ganong klaseng gitara. May nakita ako na less than 6K. Konti lang yung budget ko para sa mga hobby kasi mostly sa savings na pupunta. Binili ko agad-agad. Namating din siya the next day, sabi ng delivery rider. Ano nito boss ah? Opo, gitara po yan. Anong klase? Les Paul po. Ah, yung kay Bocchi? Pagkakuha ko, sinaksak ko agad sa amp tas tinugtog. Putik, ang pangit ng tunog. I mean, sakto lang para sa price niya. Kaso yung electric guitar ni Papa maganda kasi mamahalin yun. Pero nasa Les Paul na yung espiritu ni Bocchi kaya okay lang. Pinangalan ko nga pala sa kanya Bocchi. Gabi-gabi pinapractice ko yung pentatonic scales. Pati yung mga lead guitar sa mga kanta sa palabas. Maliit lang yung apartment namin. Kaya share ako rinig nila mama sa kwarto. Pero sorry, Bocchi time paggabi. Nung medyo nagamay ko na tumugtog gamit scales, inisip ko, ano naman yung next step? Shit, pwede ko ata to i-cosplay. Tulad ng sinabi ko, di malaki sahod ko dahil freelance. Mas medyo malaking hit na rin yung kinuha ng savings ko para dun sa gitara. Kaya nagtipid ako sa cosplay. Binili ko yung pinakamurang wig, hairpin, salamin, fake mustache, saka pink na tracksuit, yung malapit yung kay Bocchi. Inabot lang siya ng mga 1K mahigit kaysa dun sa 2K na pang cosplay talaga. Unti-unti sila dumating sa bahay, tas nung nakompleto na, kamusta? Mukha kang holdupper. Preface ko lang pala na sa buong cosplay journey na to, nakamask ako. Kaanggaling pa lang kasi ng mundo sa pandemic. Controversial na yung pagsuot ng mask ngayon habang naka-cosplay. Pero basta nun okay pa. Anyway, take 2 nung sumunod na araw. Ako lang naiwan sa bahay kasi may lakad yung kapatid ko. Tinry ko tanggalin yung salamin sa mustache. Tapos pinalitan ko rin yung face mask ng mas sleek yung design. Yung pang casual lang ba? Hindi yung surgical. At eto naging itsura niya ng walang makeup. Sabi ko, shit, pwede na. Bali, kulang na lang ay makeup. Bala ko na magpa-makeup na lang sa kapatid ko sa araw ng event, which is sa Tanabata sa Mega Mall. Kaya nung tumunog yung doorbell, alam kong siya na yun. Dumiretso agad ako sa pinto para sabihin sa kanya, ano CJ, okay na ba? Pagbukas ko si Papa pala, yumuko na lang ako sa kahiyan, pabalik sa kwarto. Pag binibringap niya yun habang kumakain. Magko-cosplay ka sa ano, diba? Ah, opo, sa Mega Mall po yun. Di siya nanguhusga, supportive si Papa eh. Pero nakakahiya lang. Ikaw ba naman uuwi isang araw matapos magtrabaho? Tapos may kita mo yung anak mo na cross-dress? Lagi ko na lang sinasalang sa TV, yung Bocchi, pag andun si Papa, para makita niya na rin kung gaano kastig si Bocchi. Hindi ko naman kailangan yung gawin. Pero para na lang din sa peace of mind ko. Nung araw na nung event, nagkataon na wala na naman yung kapatid ko sa bahay, kaya naisuyo na lang ako kay mama para sa makeup. Kaya manggi yung balat ko at napag-usapan namin ng kapatid ko paputiin ako. Kahit konti lang para medyo mas accurate. Pero sabi ni mama, wag, magmumukha kang clown. Ito lang para makinis yung itsura ng balat mo. Wala akong magagawa kasi hindi ako nag-aral mag-makeup. Nagbuka ako ng Grab, tapos pagdating lumabas ako ng bahay. Maliit lang yung street namin, kaya lahat nakatingin habang pupunta ako sa sakayan. Uy, cosplay! Opo. Pagsakay ko, tahimik lang yung driver. Tinignan lang ako saglit sa salamin, sabay sabi, Maruya? Ah, yes po. Tas mandar na. Di niya ako tinignan buong ride. Alam niyo siguro lalaki talaga ako sa ilalim ng costume. Ayaw ko magmukhang weirdo na naka-crossplay mag-isa. Kaya sabi ko, papaita ko na lang sa kanya kung gaano ka cool si Bocchi. Nilabas ko yung gitara. Habang tinutono ko siya, sabay tugtog na rin ng konti. Ang cool, diba?
Anyway, dito na ako sa Mega Mall. Lakad matatag papasok sa mall. Kasi ganito usually pag mag-isa ka lang naka-cosplay. Tapos pagpasok ko, Alama, wait! Ate! Ate Bochi, pwede pa picture? Opo. Bali nag-picture kami. Di ko sure kung na-disappoint siya nung nalaman niya cross-player lang pala ako. Or kung never niya nalaman na lalaki talaga ako. Pero ayun yung simula nung araw na yun. Usually, sa ganitong event sa Mega Mall, sa simula lang mahaba yung pila. Pagdating ng tanghali, madami pang ticket at wala ng pila. Kaya, nag-lunch muna ako. Na-cosplay ako nung kaya naisipan ako kumain ng Japanese dito. Wala mga tao sa counter, kaya lumapit ako. Hinaanap ko yung katsudon dun sa menu, kaso wala. Umalis na ako. Kaso biglang sinabi ni ate, ano po yun? Ano po? Meron po ba kayong pork katsudon? Meron po. Sorry nga pala kung sa buong story ganito yung asta ko. Sadyang kabado lang ako kasi first time ko mag-crossdress. Tapos mag-isa lang ako. Habang inintay yung pagkain, tinignan ako ng bata sa malayo. Hinuhulaan niya ata kung lalaki ba ako o babae. Kaya binaba ko yung mask, sabay ngiti. Kasi meron pa akong bakas ng bigote na hindi talaga natatanggal. After na nagtago na siya sa tatay niya, tapos never na ako pinansin. After lunch, umakyat na ako para bumili ng ticket. Pero bago pala yun, pumunta muna ako sa liblib na staircase. Kasi nice yung gitara ko. You see, para sa event na to, bumili ako ng portable amplifier. Yung sinasaksak lang mismo dun sa gitara. Naisip ko pa may mag-request ng anime songs ganun. Kaya tumugtog-tugtog muna ako dun sa isang gilid, umasa na may makakita. Pero sa buong oras ko nun walang pumansin. Baliban dun sa isa na pinicturean lang ako sa phone niya sabay alis. Pagpasok ko sa event, wala akong balak bumili sa merchant stalls. Gumastos na nga ako sa entry fee. Tapos bibili pa ba? Magkano? 100 isa? 150 dalawa? Sige, apat. Nasa na ba ako? Nakatambay lang ako dun sa event stage buong time kasi nga ayaw ko gumastos. Isang bagay lang talaga pinunta ko rito at ayun na yung Battle of the Bands. Pinanood ko lahat ng ganap sa stage. Mula sa games, auction, hanggang dumating dun sa pinaka-main highlight. Madaming banda sumali. Meron pa nga isang banda na di sumipot yung rhythm guitarist nila. Kaya kulang-kulang yung tunog. Judging criteria nga pala dito is accuracy ng lyrics, sound quality, pati audience impact na 10% lang. So far lahat sila nag-focus sa first two kasi maliit lang yung audience impact. Pero pagdating sa huli, magandang gabi, talabata! Magandang gabi po! Magandang gabi po! Magandang gabi! Hindi ko kayo marinig! Lakasan nyo ba? Magandang gabi po! Itong mga coops na to nagtanim ng mga tropa nila dun sa audience para dun sa 10% na audience impact. Tutugtugin namin ay Riri ng Asia Kung Fu Generation. Okay lang ba? Sige po! Opo, anakan mo kuya! Sige lang! Di ko kayo marinig! Okay lang ba? Opo! Sige! Anakan mo kuya! Bali gumana yung plano nila dahil dun sa tinanim nila dun sa audience, damay kami lahat tas nabuhay yung buong event stage. Akala mo nasa concert ka ng kilalang artist. Kahit yung mga nasa merchant stall na inood na din. Dahil doon nanalo sila. Wala nang contest dahil magaling din sila tumugtog. Nung isang part nga pala habang tumutugtog sila, pinataas ni kuya yung mga kamay namin habang sumasabay sa kanila. Kaya ako hawak ko yung gitara ko. Kaya ako lang yung naababa yung kamay. Naita niya ako tas tiningnan niya ako na masama. Tinuro ko na lang, hawak ko yung gitara ko. Tas okay na. Kaya lang share ko lang. After ng awarding, uwian na. Nasa exit yung ilan sa mga sumali sa Battle of the Bands. Madaming bumati dun sa nanalo ng first place. Tapos andun din yung banda na kulang. Naiya ko para sa kanila. Bakit pa kayo nandyan? Kasi walang pumapansin sa kanila eh. Ang friendly pa naman tingnan ni kuya. Paglabas ko, may isa pa akong mission para sa araw na yon bago umuwi. Sa labas ng event hall, may Yamaha Music Store. At naka-display dun sa labas yung bagong gitara ni Bocchi sa dulo ng anime. Kaya tumayo lang ako sa labas ng store habang tinitingnan yun. Picturean niyo ko please. At doon na natapos yung araw na yun. Naisip ko mag-cosplay din pa uwi, kaso ang init ng wig para mag-commute. Kaya tinanggal ko lang yung wig, tas naka-costume pa rin ako sa tren. On-tour na po ang tren. Umawak po kayo sa safety handrails. Ala, sorry po. Bali yun lang muna sa ngayon. Kayo, may mga memorable ba kayong kwento sa mga cosplay event? Kwento nyo sa comments. Kung nagustuhan nyo pala itong video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video. Goal natin is maka-reach ng at least 100 subs bago matapos ang taon na to. Di ko pala matandaan yung pangalan ng banda na yon na nanalo sa Battle of the Bands. Kung andun din kayo sa event na yon, kasi tatandaan nyo sila, paisabi na lang sa comment section.